Sa kailaliman ng kabundukan ng Papua New Guinea, may isang tribo na may kakaibang kaugalian. Isang ritual ng pagkain ng sariling kamag-anak bilang huling pagpupugay sa kanilang buhay. Sa halip na ibaon o sunugin ng mga namatay, isinasagawa nila ang tinatawag na endo-cannibalism. Isang banal na tradisyon kung saan ang laman ng yumao ay kinakain ng kanilang mga mahal sa buhay. Hindi ito dahil sa gutom. Hindi ito isang anyo ng barbarismo. Para sa tribong 4, ang pagkain ng kanilang namatay ay isang paraan upang manatiling buhay ang kaluluwa ng yumao sa loob ng kanilang komunidad. Sa kanilang paniniwala, sa ganitong paraan, hindi tuluyang mawawala ang kanilang mahal sa buhay. Patuloy itong mananahan sa kanilang dugo, sa kanilang laman, sa kanilang mga buto. Ngunit sa loob ng mga taon ng pagsasagawa ng ritual na ito, unti-unting nagsimulang manghina ang kanilang tribo. Isa-isa, bumagsak ang kanilang mga kasamahan, nanginginig, tumatawa nang wala sa lugar, hindi na makalakad ng maayos, hanggang sa tuluyang bumagsak sa lupa. Walang kakayahang kumilos, para bang pinaglalaroan sila ng isang hindi nakikitang sumpa. Tinawag nila itong kuru, isang sakit ng panginginig na hindi nila maipaliwanag. Wala itong lunas. Ang mga biktima ay bigla na lang tatawa nang hindi mapigil, kahit na ang kanilang katawan ay bumibigay na sa sakit. Habang lumilipas ang panahon, mas marami pang 4 ang bumagsak sa mahiwagang sakit na ito. Hindi ito kumakalat sa pamamagitan ng hangin o tubig. Ang mga tinamaan ng kuru ay ang mga kababaihan at bata. Sila ang madalas na gumaganap sa ritual ng pagkain ng utak at laman ng kanilang mga yumao. At dahil dito, nadiskubre ang nakapangingilabot na katotohanan. Ang kanilang ritual mismo ang nagpapalaganap ng isang nakamamatay na sakit sa kanilang utak. Ang kuru ay isang prion disease, isang bihirang uri ng sakit sa utak kung saan ang mga protina ay nagkakaroon ng depekto at unti-unting winawasak ang isipan ng biktima. Walang lunas, walang pagtakas, at dahil sa kanilang matagal na kaugalian, halos maubos ang tribong 4. Ngunit hindi pa dito natatapos ang kanilang kwento. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, may ilang 4 na hindi tinamaan ng sakit. Nagsimulang mapansin ng mga siyentipiko ang isang nakakagulat na ebolusyon. Ang ilan sa kanila ay tila nagkaroon ng natural na depensa laban sa kuru. Sa loob ng maraming henerasyon ng exposure sa prion disease, ang kanilang DNA mismo ay nagbago. Nag-evolve upang labanan ng sakit. Paano ito nangyari? Anong klaseng proteksyon ang nabuo sa kanilang katawan? At maaari bang ang kanilang misteryosong evolusyon ay susi sa pagtuklas ng lunas sa iba pang nakamamatay na sakit sa utak? Noong dekada 1950 at 1960, isang nakamamatay na sakit ang halos bumura sa tribong 4 ng Papua New Guinea. Sa rurok ng epidemya, ang kuru ay naging isang hindi maipaliwanag na salot. Unti-unting pinapatay ang mga kasapi ng tribo sa isang nakapangingilabot na paraan. Sa loob ng maraming taon, walang sino man sa labas ng Papua New Guinea ang nakakaalam ng tungkol sa 4. Malalim sa mga kagubatan at kabundukan ng isa sa pinakamalayang bahagi ng mundo. Ang tribong ito ay naninirahan ng walang ugnayan sa sibilisasyon. May sarili silang kultura, paniniwala, at mga ritual na hindi pa nasasaksihan ng kahit sinong dayuhan. Isa sa kanilang mga pinakatanyag at kalaunan ay naging pinakamapanganib ay ang ritual ng pagkain ng kanilang yumao. Noong 1930s, isang pangkat ng Australianong minero ng ginto ang unang nakaengkwentro sa tribo ng 4. Sa una, ang pagkakakilala sa tribo ay tila isang simpleng pagtuklas lamang ng bagong grupo ng tao. Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin ng mga dayuhan ang isang kakaibang pangyayari. Maraming miyembro ng tribo ang nagkakasakit at namamatay sa isang hindi pa nakikitang paraan. Sa loob ng 2 dekada, sinimulan ng mga mananaliksik at opisyal mula sa Australia na pagmasdan ng tribo. Napansin nila ang isang kakaibang pattern. Hindi ito isang pangkaraniwang sakit na dala ng bakterya o virus. Ang kuru ay lumalaganap sa isang paraan na hindi pa nauunawaan ng siyensya noon. Hindi ito gaya ng malaria na dala ng lamok o gaya ng trangkaso na maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin. Ngunit tila may isang bagay na nag-uugnay sa lahat ng biktima. At ito ay may kinalaman sa kanilang mga sinaunang ritual. Para sa tribong 4, ang pagkain sa kanilang yumaong kaanak ay isang ritual ng pagmamahal at pagdadalamhati. Isang paraan upang manatiling bahagi ng kanilang pamilya ang namatay, kahit sa pinakapisikal na paraan. Ngunit sa mata ng ibang kultura,
Ang ritual na ito ay isang bagay na nakapangingilabot. Isang tradisyong mahirap unawain at higit pa sa karaniwang paniniwala ng mundo. At ang sinapit ng kanilang tribo matapos ang mga ritual na ito ay mas nakakagimbal pa. Ang pagkain ng laman ng kanilang yumaong mahal sa buhay, ang mismong dahilan ng pagkalat ng kuru, isang kakaibang sakit sa utak na unti-unting sumisira sa katawan ng biktima. Nakilala rin ito bilang laughing death o nakamamatay na pagtawa. Dahil sa isa nitong pinaka nakakakilabot na sintomas, ang mga biktima ay bigla na lang tatawa nang hindi mapigil. Kahit na ang kanilang katawan ay bumibigay na sa sakit. Unti-unting nawawalan ng kontrol ang kanilang mga galaw, emosyon, at pangunahing paggana ng katawan. At sa loob lamang ng isang taon, tiyak na kamatayan ang kanilang hantungan. Sa rurok ng epidemya noong dekada 1950, 2% ng tribo ang namamatay taon-taon dahil sa puru. Habang lumalala ang sitwasyon, napansin ng parehong mga Four at mga dayuhang mananaliksik na may isang trahedyang bumabalot sa tribo. Ngunit walang sino man ang nakakaalam kung ano ba talaga ang nagdudulot ng sakit na ito. Hanggang sa dumating ang isang nakakangimbal na katotohanan na nagpabago sa lahat. Sa loob ng libo-libong taon, ang Papua New Guinea ay tahanan na ng daan-daang katutubong tribo na nananatiling hindi nagagalaw ng modernong sibilisasyon. Malalim sa mga kagubatang bumabalot sa matatarik na bundok ng bansa, ang mga tribong ito ay nakabuo ng kakaibang natatanging kultura, kabilang na ang mga ritual na hindi pa kailanman naisip ng ibang bahagi ng mundo. Noong ika-16 na siglo, dumating ang mga Portuges at Espanyol na manlalakbay sa baybayin ng Papua New Guinea. Ngunit hindi nila nasalin ang mga tribong naninirahan sa kailaliman ng kagubatan. Marami sa kanila ang nanatiling hiwalay sa modernong mundo hanggang sa ika-20 siglo. Isa sa mga tribong ito ay ang Four, at isa sila sa mga tribong may kinakatakutang ritual ng pagkain ng tao. Iba-iba ang paraan ng pagsasagawa ng kanibalismo sa bawat tribo. Ngunit para sa Four, ito ay isang banal na ritual sa paglilibing ng kanilang mahal sa buhay. Tuwing may namamatay, niluluto at kinakain nila ang katawan ng yumao bilang paraan upang mapalubag ang kanyang espiritu at parangalan ng kanyang alaala. Isang dayuhang mananaliksik ang naglarawan sa paniniwala ng Four sa ganitong paraan. Kung ang katawan ay ililibing, kakainin nito ng mga uod. Kung ilalagay naman ito sa isang altar, kakainin ito ng mga insekto. Para sa mga Four, mas mabuti nang ito ay kainin ng kanyang pamilya na nagmamahal sa kanya, kaysa hayaang lamunin ng mga insekto at uod. Ang mga babae ay may pangunahing tungkulin sa ritual na ito sapagkat naniniwala sila na kayang taglayin ng kanilang katawan ang mapanganib na espiritu ng namatay. Karaniwan, kinakain nila ang halos lahat ng bahagi ng katawan, kasama na ang utak. Ngunit may mas nakakagimbal pang detalye. Madalas nilang ipinapakain ang maliliit na bahagi ng bangkay sa kanilang mga anak bilang merienda. Dahil dito, ang sakit na kuru ay mabilis na kumalat sa kababaihan at kabataan ng tribo. Bagamat kinondena ng mga misyonaryo at opisyal ng kolonyalismo ang kanibalismo, nanatili pa rin itong laganap sa mga Four. Hindi tiyak kung kailan unang lumitaw ang kuru sa kanilang tribo, ngunit may mga paniniwalang nagsimula ito noong 1910s o 1920s, ilang dekada lamang bago sila matuklasan ng ibang bahagi ng mundo. Ang kuru ay hindi matagal na bahagi ng kanilang kasaysayan. Ayon sa mga tala ng kanilang tribo, hindi nila ito naranasan noon. Kung ito ay likas na sakit na kanilang pinasan sa loob ng maraming henerasyon, malamang ay matagal na silang naubos. Ngunit sa kabila ng lumalalang epidemya noong 1950s, mayroon pa rin humigit kumulang na 11,000 na tao sa tribo nang matagpuan sila ng mga dayuhang mananaliksik mula sa Australia at Amerika. Isang malaking problema noon ang hindi nila malaman kung ano ang kuru at kung paano ito kumakalat. Ang tanging sigurado ay ito ay isang matinding epidemya. Pinapatay nito ang hanggang 200 katao kada taon. Dahil dito, iba't ibang teorya ang lumitaw. Pinaghihinalaan ng mga mananaliksik na maaaring may lason o kontaminadong pagkain na nagdudulot ng sakit. May iba ring naniniwalang ito ay namamana sa lahi ng Four. Ngunit para mismo sa tribo, ito ay sumpa ng mahika negra o pangkukulam na isinagawa ng mga kalalakihan. Noong 1961, sinumulan ng antropologong si Shirley Lindenbaum ng kanyang asawang si Robert Glass ang kauna-unahang malalimang pag-aaral sa kuru. Naglakbay sila mula baryo hanggang baryo. Pinag-aaralan ang posibleng sanhi ng misteryosong sakit. Patapos tanggalin sa listahan ng kontaminasyon at lahi bilang dahilan, napansin nilang hindi random ang mga biktima. Lagi itong bumabagsak
na parehong grupo ng mga tao. Dito pumasok ang isang tanong mula sa New Zealand neurologist na si Dr. R.W. Hornbrook. Ano ang ginagawa ng mga kababaihan at mga bata sa tribo ng 4 na hindi ginagawa ng mga kalalakihan? Ang pagkain ng laman ng tao. Matapos matuklasan ng tribo ang nakamamatay na epekto ng kanilang ritual, agad nila itong tinigil. Dahil halos tuluyan ng tumigil ang tribong 4 sa pagsasagawa ng kannibalismo pagsapit ng 1960s, lalo na nang matuklasan nila ang nakamamatay na epekto nito, mahirap matukoy ang pinagmulan ng mahiwagang epidemya ng Laughing Death. Gayunpaman, maraming eksperto ang naniniwala na nagsimula ito matapos magkaroon ng isang 4 people ng sakit na tinatawag na Creutzfeldt-Jakob disease o CJD. Isang bihirang neurological disorder na halos katulad ng kuru. Parehong dulot ng prion ang kuru at CJD. Mga abnormal na proteinang may kakaibang anyo na bumubuo ng mga sugat sa utak, winawasak ang nervous system, at sa huli ay sumisira sa buong katawan. Kapwa rin ito nakamamatay at karaniwang umaabot lamang ng 1 taon mula sa paglitaw ng sintomas bago ang kamatayan. Ayon sa mga mananaliksik, maaaring may isang 4 na nagkaroon ng Creutzfeldt-Jakob disease at namatay bago pa ang 1910s o 1920s. Sa pagsasagawa ng ritual, kinain ng kanilang kaanak ang kanyang utak kung saan naroon ang prion at mula roon ay nagsimulang lumaganap ang sakit. Ang mga kumain sa kanya ay nahawaan pa nang sila naman ang pumanaw. Patuloy na ipinasa ang sakit sa mga susunod na kumain sa kanila. Sa loob ng ilang dekada, wala silang ideya kung bakit daan-daan sa kanila ang namamatay taon-taon. Wala silang konsepto ng prion o sakit na nagbumula sa utak ng kanilang sariling kamag-anak. Dahil sa natuklasan ng mga mananaliksik, unti-unting bumaba ang bilang ng kaso ng kuru habang tuluyang pinigilan ng 4 ang kanilang sinaunang ritual. Ngunit hindi agad naglaho ang sakit. Ang kuru ay may mahabang incubation period. Maaaring tumagal ng ilang dekada bago lumabas ang sintomas. Kaya kahit noong 2000s, may ilang natitirang kaso pa rin ng kuru sa matatandang miyembro ng tribo. Ngunit dito nagsimulang lumitaw ang isang kakaibang palaisipan. Ayon kay Michael Alpers, isang medical researcher mula sa Curtin University sa Australia na nag-aral ng sakit na ito, ang huling biktima ng kuru ay namatay noong 2009. At noong 2012, opisyal nang idineklarang tapos na ang epidemya sa tribong 4. Sa kasalukuyan, umabot na ng 20,000 ang populasyon ng 4. Halos doble ng bilang nila noong kasagsagan ng epidemya ng kuru. Malaking bagay ito para sa kanila, lalo na't bumalik na sa normal ang bilang ng mga kababaihan at kabataan, ang dalawang grupong pinakatinamaan ng sakit noon. Sa panig naman ng mga mananaliksik, ang mga nagtrabaho sa eksperimento gamit ang chimpanzee ay ginawaran ng Nobel Prize dahil sa kanilang natuklasan. Ang kanilang pag-aaral ay nagdulot ng mas malalim na pag-unawa sa mga sakit tulad ng Creutzfeldt-Jakob disease, mad cow disease, at maging ng neurodegenerative diseases gaya ng Alzheimer's. Subalit isang nakakagulat na tuklas ang lumitaw kamakailan. Noong 2015, natuklasan ng mga eksperto na kahit nagdala ng trahedya ang ritual ng funerary cannibalism ng 4, nagresulta rin ito sa isang pambihirang evolutionaryong pagbabago. May ilang miyembro ng 4 na nakabuo ng isang gene na nagpoprotekta sa kanila laban sa kuru at iba pang prion diseases tulad ng mad cow disease. Ang kuru ay isang prion disease, isang uri ng sakit na sanhi ng maling pagkakatupi ng isang protina sa utak na kalaunan ay sumisira sa nervous system. Karaniwan, kapag pumasok ang prion sa katawan ng isang tao, wala itong natural na panlaban. Kaya unti-unting napipinsala ang kanilang utak na nagdudulot ng mga sintomas tulad ng panginginig, pagkawala ng kontrol sa katawan, at maging tinatawag na laughing death. Ngunit paano nga ba naging immune ang ilan sa mga natitirang 4? Noong 2015, natuklasan ng mga siyentipiko na ang ilang miyembro ng 4 ay may genetic mutation sa isang particular na gene na tinatawag na G127B mutation sa PRNP gene. Ang PRNP gene ay responsable sa paggawa ng prion protein sa katawan. Sa normal na kondisyon, hindi ito delikado. Ngunit kapag may prion disease tulad ng kuru, ang protein na ito ay nababaluktot sa maling paraan at nagsisimulang sirain ang utak. Ang mutation na ito ay nagbabago sa istruktura ng prion protein na nagiging dahilan kung bakit hindi ito madaling mabaluktot sa maling paraan. Sa madaling salita, hindi madaling kapitan ng kuru o iba pang prion diseases ang mga may ganitong mutation dahil hindi gumagana sa kanila ang nakakahawang prions. Sa loob ng maraming dekada, libu-libong 4 ang namatay dahil sa kuru.
Ngunit ang ilang individual na may natural na may G127B mutation ay hindi naapektuhan ng sakit at sila ang nagpatuloy ng kanilang lahi. Bukod sa Kuru, napansin ng mga eksperto na ang mutation na ito ay maaaring magbigay ng proteksyon laban sa iba pang prion diseases, kabilang na ang mad cow disease at Creutzfeldt-Jakob disease. At higit pa riyan, may teorya rin na maaaring makatulong ito sa paglaban sa ilang uri ng demensya, kabilang na ang Alzheimer's. Sa madaling salita, bagamat nagdulot ng matinding trahedya ang kanilang nakaraan, nagbigay rin ito sa kanila ng isang pambihirang biyaya. Isang natural na depensa laban sa isang napakadelikadong sakit na hanggang ngayon ay wala pa ring lunas. Bagamat malabong bumalik pa sila sa madilim na nakaraan ng kanilang mga ninuno, ang hindi sinasadyang epekto ng kanilang sinuunang ritual ay nagbigay sa kanila ng isang pambihirang biyaya. Isang patunay na kung minsan, ang trahedya ng kahapon ay maaaring magbukas ng pinto tungo sa isang mas matibay na kinabukasan.